press conference, we have here Ishi Lalong Isip, Coach Shaq De Los Santos, and Don Catindig of the CUH Spikers, who won in 4 sets against the Capital One Solar Spikers. Coach, congratulations on this win. Malaking boost to for the team, especially in the playing tournament. Ano lang masasabi mo sa naging performance ni tonight? Siyempre, una nagpapasalamat kami kay Lord kasi okay naman lahat, healthy, and then no injuries, and then siyempre sa panalo, kasi yun talaga yung kailangan muna namin magawa this time, and malaking tulong to para sa amin, para sa next game namin. Thank you, Coach. And for Don, best player of the game with 18 excellent days. Ano lang din yung masasabi mo sa naging teamwork ng buong team kasi lahat din halos nag-contribute to help the team get this win? Siyempre, proud ako sa teammates ko, sa buong team na nagtulong-tulong talaga para mabalik nga yung confidence ng isa't isa. And for Ishi, yun nga, malaking boost tong panalo to. Personally, ikaw ba, paano mo tinitake yung mga ganitong klaseng laro to have, and moving forward sa play-in tournament? Yung sabi ko, excited ako maglaro ngayon kasi parang ito yung game na kailangan kong bumawi and para mag-in ulit yung confidence ko sa laro. Kaya malaking factor tong pagkapanalo namin ngayong game in preparation for our next game. Thank you. The floor is open for questions. Sa mga players, nga coming from Mataplos nung qualifying round, paano nyo lang in-encourage yung isa't isa yung buong team para makabangon at may play-in? For me, as siguro one of the artists, medyo ano rin, it was a challenge na paano pa-realize sa kanila na maganda pa rin na, may mga maganda pa rin kaming ginawa. It's just that, yun nga, bilog ang bola, madaming pwedeng mangyari, and nire-reassure lang din kami ni Coach na there's still an opportunity na makapasok pa rin sa quarterfinals. Kailangan lang talaga namin siyang pagtrabahuhan. Sa'yo, Ishi. Paano lang kayo nag-bounce back coming from Mataplos? Nag-start po kami sa training. Medyo nahirapan po kami kasi galing kaming talo. So parang medyo bumaba yung moral namin that time. Pero inisip namin na blessing in disguise to itong pagpasok namin sa play-in na need pa namin maglaro ng games para mag-work on pa and mag-gel pa yung team namin. Coach, sa part niya lang din, kapag ganun kabigat na pagkatalo, parang for you, paano yung naging pag-reflect mo doon or mga realizations mo doon, and also yung pag-uplift din sa team pagkatapos. Muntik na akong mahimatay sa akin. Namutla si Coach. Namutla, sa itim ko na to namutla. Actually, sobrang ano talaga, yung after nung matalo, sobrang grabe yung pakiramdam namin. Nung naglalaro kami, hindi namin alam ano na nangyari. So, parang ganun. But, good thing kasi yung management namin talaga yung nag-ano sa amin, nagmo-motivate talaga. Through ups and downs talagang nandyan sila. Paano din kami alagaan, and then, not totally, control it, hindi. Parang yung, pa rin talaga yung lagi mo. So, for me, same lang yun. Parang sa akin, ako din dapat yung unang maging composed dun sa mga ganong situation. Like, being a leader talaga na kailangan, ano na yung next step na gagawin namin. Kahit na alam natin na na-experience natin ito ganitong kasakit kapag katalo, totoo lang. So, sobrang bigat para sa amin. And, yun din yung naging inspiration namin. Kumbaga parang ang bigat, pero alam mong yun yung paghuhugutan mo para makabalik at makarecover ka ulit. And actually hindi madali para sa amin. Hindi siya madali. Talagang yung 3 days namin na training, iba talaga yung naramdaman namin. Kaya nasabi ko kanina, napakagandang blessing to para sa amin, yung pagkapanalo namin. Kasi ito talaga yung kailangan namin para not totally makalimutan, pero siguro lesson learned na lang para sa amin. And babaunin talaga namin yun hanggang sa kung saan man kami mo.
follow up lang coach, yung game po na yun, nangyari after yung game nyo sa UST, Yeah. 5 sets kayo, and nagkalaban kayo ni Coach Lerma. So, kamusta na lang, parang ano lang masasabi nyo kay Coach Lerma bilang matagal yun ang kasamahan, fellow coach din? Well, yung respect naman lagi nandyan sa aming lahat. Especially yan, yung ganyang situation. And I think deserve nila yon that day, especially that day, kasi grabe yung nilaro talaga nila. Grabe, parang ang good thing kasi sa kanila, never kasi nila pinapalitan din yung routine nila, yung kahit anong result ng game. Tuloy lang, yun talaga yung galaw nila. And that day, lumabas lahat kung ano talaga yung na-invest nila before. So, kami rin na parang nagulat doon sa inilaro nila, pero pwede talaga siyang mangyari. So, yung leadership din ni Coach Lerma, paano niya i-guide yung mga players niya, and then yung sistema rin, ang ganda. So, parang sa amin, syempre, deep inside, masakit sa akin yun. Pero, yun, like sinabi na, kailangan namin siyang tanggapin. And siguro yung relationship naman namin pagdating sa UST, respetuhan, and then, ayun, nalibre kasi siya kaya sabi ko nga, hindi ko alam kung kakainin ko to, hindi, kasi kahit ata asukal yung kainin ko, mapait pa rin yung manlasa ko, joke lang. But, kidding aside, ayun, kasi kinulit-kulit siya ni Coach Kumbo na, ganyan. So, ayun naman, kahit anong request namin, binibigyan niya dati. So, okay naman. But yun. And for Don and Ishi, ano na lang yung unang positive thing na inisip yung dalawa after nung pagkatalo na yun para kumbaga ma-keep yung moral nyo o makalimutan mo na yung nangyari? Siyempre yung opportunity pa rin na makapasok sa quarters. Although it is a challenge na we have to play to go through the play-ins, but that's the reality na kailangan namin yan. Same po kay Ate Don. Parang parang may mga negative na nangyayari, hindi lang kami nagiging positive, nagiging optimistic. Wow! Tagal. Parang we're always looking on the brighter side of every situation. Kasi pag nag-focus pa kami sa negative, wala lalong mangyayari sa team namin. Kaya, yun na nga, parang blessing in disguise kasi mas marami kaming malalaro. So, may mga situations kaming matututunan kung paano namin i-handle na manadala namin sa mga ibang games. Yes. Coach, yung next game nyo, Zeus must-win game siya. So ano lang yung magiging mindset nyo heading into that match? Siyempre, number 1, kailangan mapanalo namin siya para pumasok kami sa quarterfinals. But then again, kailangan muna ulit namin mag-recover and mag-prepare talaga mabuti. Kasi parang, siyempre, yung tao namin, konti lang. But yung tiwala naman namin sa team namin, sa players namin, and then sa sistema din na meron kami, ibabalik lang din namin kung ano yung kaya namin gawin. And yun, pag-aaralan namin sila. Kasi siyempre, like yung last game nila against PLDT, close fight siya. And knowing din yung team na yun, kailangan respetuhin talaga namin. Bigyan namin ng malaking respeto. And tatrabuhin namin kung paano namin sila ipapanalo sa game. Thank you, Coach. Thank you, Don. Thank you. Yay! Thank you, Lord.